Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Magandang asal ng mag-aaral ng kaalamang Islamiko. Pag sinabing adab, ito yung magandang asal. Magandang asal, ibig sabihin, yung mga dapat na ginagawa ng tao sa ilang mga bagay. Bawa adabul akil, mga magagandang asal sa pagkain. Adabus safar, magandang asal sa paglalakbay. At iba pa. At syempre, ang mga ito ay nakabatay sa mga aral makukuha mula sa Quran at Sunnah. Hindi pwede yung tao mag-iimbento ng kahit adab. Hindi siya pwedeng mag-iimbento ng adab o mga magagandang asal sa mga gawain na ginagawa natin bilang mga Muslim. Kahit mga pang-araw-araw na mga gawain. Hindi lang sa mga pagsamba, kumbaga. Pero siyempre, maaring may mga adab na hindi direktang nababanggit sa Quran. Pero siyempre, nababanggit sa Sunnah at nakikita natin sa ugali ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Ang Salaf, lalong-lalo na nga sa usapin na ito ng pag-aaral. Sa tayo, tinatahak natin yung bakas nila kung paano nila isinabuhay ang relihiyon. At ito nga ang manhaj ng Salafiyah na hindi maintindihan ng mga tao. Akala nila yung Salafiyah, organisasyon o sindikato. Ganun yung tingin nila sa Salafiyah. Organisasyon na gusto daw kontrolin ng mga Muslim, o ang tingin nila sa Salafiyah, samahan ng mga nakapag-aral nga pero masasama ang ugali. Hindi yun ang Salafiyah. Ang Salafiyah, ito. Ang tahaki ng landas ng naunang henerasyon ng mga Muslim, paano nila isinabuhay ang relihiyon. Itong tunay na kahulugan ng Salafiyah. Ang metodolohiya ng Salafiyah, anuman kahit ano pa ang sabihin ng tao laban dito. Sa sumunod na kabanata, sa Adabul Muta'allimin, Afdalul ulumi ta'allumu kitabillahi ta'ala. Ang pinakamainam na kaalaman o pinakamainam sa mga kaalaman, kung ang mga kaalaman ay pag-aaralan at magkakaroon ng iba't ibang antas sa mga ito, kung anong unang pag-aaralan o mas madalas pag-aaralan, ito ay ang aklat ni Allah. Ang pag-aaral sa aklat ni Allah ang pinaka mahalaga na kaalaman. Ngayon sasabihin ng tao, ba't inuuna pag-aralan yung pagkatapos mag-shahada, taharat sa kasala? Sabi diyan, Quran ang pag-aaralan, di dapat tajwid pinag-aaralan. Dapat nagkakabisado yung tao ng Quran at kung ano pa. Makatatanong ng kambal Bakit taharat sala ang inuunang ituro? Samantalang sabi diyan, pinakamahalaga. Magandang sagot dun. Pinakamahalaga siya, oo, pero maaring merong uunahin na maituro. Okay? Kasi nga kung babalikan natin nga yung metodolohiya natin, paano natin pinag-aaralan ang relihiyon ayon nga sa metodolohiya ng Salaf. Kung naalala ninyo sa Sira, di ba? Ang mga unang isinabatas sa pagsisimula ng Be'tha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bukod syempre sa pagtuturo niya sa mga sahaba ng Quran, itinuro ang tungkol sa wudu, ang tahara, at siyempre, itinuro ang tungkol sa sala. Yun ang dahilan kung bakit itinuturo din natin ang tahara at ang sala sa mga tao.
bukod pa sa Quran. Siyempre, yung ulumul Quran na tinutukoy dito, yung ta'allumu kitabillah, hindi lang ito pagkakabisado, hindi lang ito tajwid. Kasama yung kahulugan nito. Kaya gayon din, papasok din na mauunang ituturo sa tao yung akida. At kapag nauunawahan ng tao yung akida, mauunawaan niya na dapat sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung unang itinuro niyo sa mga sahaba, yun din yung una nating ituturo. So umikot ang mga dalil, ibig sabihin na pagtitibay ito. Kumbaga sa mathematics, di ba, na gawa natin yung pagre-reverse ng formula para mapagtibay na tama nga ito. Bawa, 1 plus 2 equals 3, 3 minus 2 equals 1. So napagtibay na natin na tama na mag-aaral ang tao ng tahara at sala kahit pa tinukoy na ang kaalaman sa Quran ang pinakamainam na kaalaman. So sinasabi, la syakka annahu kad yatabadara ila dhihni su'al yatruhu nafsahu alayna wa huwa annana ma dumna kad iktana'na bi ahammiyati ta'lim al-sigar fabima nabda'u min al-ulum. Okay, walang duda na naiisip na natin ang tanong at tinatanong natin ito sa ating mga sarili na tayo ay kumbinsido na mahalaga ang kaalaman at mahalaga na magsimula ang tao mag-aral habang siya ay bata pa. Ngayon kung siya ay magsisimulang mag-aral, bata pa man siya o matanda na siya, anong kaalaman ang uunahin niyang pag-aralan? Insyaallah. Wal jawabu an dhalika bi kulli wuduhin annana nabda'u bi ta'limihim wa tahfidihim al-Qur'an al-Karim. So yung sagot dito, sinabi ni Sheikh, ang sagot dito sa lahat ng pagiging malinaw ay magsisimula tayo sa pagtuturo at pagpapakabisado ng Qur'anul Karim. Liannahu kitabullahi jalla wa ala wa kalamuhu subhana. Dahil ito ay aklat ni Allah at kanyang salita. Luwalhati kay Allah. So dito, binanggit yung pagpapakabisado at yung pagtuturo ng Quran. Na yun nga sa pagtuturo ng Quran, hindi lang ito tajwid. Hindi lang ito tajwid. Kasama rito yung pag-unawa sa Quran. At kapag pinag-aralan mo tafsir, yun din yun. Kaalaman tungkol sa Quran. At kapag kumuha ka ng mga aral mula sa mga aya, ganun din. Yun ang problema kasi sa ibang tao, kumbaga, nilimitahan na nilang kanilang sarili, akala nila yung kaalaman tungkol sa Quran, tajwid lang. At pinapabayaan na nila yung ibang kaalaman na may kinalaman din naman sa Quran. Noon ko pa iniisip yan Bakit may mga tao, talagang gustong-gusto nila tajwid, favorite subject nila tajwid. So nakwento ko na sa inyo yung estudyante namin noon, Maguindanao, sa Saudi. Hindi siya dumadalo sa akin. Dalawa kami nagtuturo yung tito ni Saad yung isa. Magkasama kami sa Islamic Center. Hindi siya dumadalo sa akin, doon lang siya sa kabila. Kasi nagtuturo doon ng tajwid Tapos pag subject ko na, yung mga nandun sa kabila, lilipat sana sa akin. Siya, hindi siya lumilipat, nakababad siya doon sa tajwid. Nakababad siya doon sa tajwid. Inisip ko, ano bang meron sa mga tao? Bakit pag tajwid, parang sigla-sigla nila? Bukod pa sa duwaya, na favorite subject ng mga tao. So, may mga tao masipag talaga mag-aral ng tajwid. Titingnan ko sila. Yun pala, ano lang to yung napagtanto ko lang. Ang tajwid kasi pwede mong pagyabang Kaya sila ganun. Pwede mong pagyabang kahit kanino, mahusay ka sa tajwid. Nagbasa ka ng Quran, pupurihin ka nila. Pero meron bang tao na pinuri dahil tuwid ang akida? Wala.
Meron bang tao na pinuri dahil maalam siya sa sira? Wala. Meron bang tao na pinuri dahil maalam siya kung paano tamang pagudo? Wala. Pero yung tajwid, pwede mong ipagyabang. Lalaki ka man o babae, meron kang maririnig babae, minsan talagang magpapalakas yun ng boses magbasa ng Quran. Nasa loob yan ng bahay niya. Pero pag nadadaanan mo yung bahay niya, lakas-lakas ng boses niya, kulang na mag-speaker siya para marinig ng mga kapitbahay na magaling siya magbasa. Yun yung maling aplikasyon ng pagpapahalaga natin sa akhlak ni Allah. Hindi tayo nag-aral ng tajwid para ipagyabang na tajwid master tayo. May founder ng tajwid o kung ano. Walang saysay yun kung hindi balanse yung pag-aaral mo. So dapat balanse. So nag-aaral ka ng tajwid, nag-aaral ka ng kung ano yung mga dapat pag-aralan sa Quran, yung mga aral nito. Siyempre, kasama yung yung pagkakabisado. Okay? So yung pagkakabisado, maaring ito Yun nga, pinakamahalaga, kasi pangalawa ito na nabanggit dito, ta'lim at saka tahfid. Kasi sa tahfid, ang Suratul Fatiha lalong-lalo na ay pinakamahalaga na makakabisado ng tao sa Quran at may re-recite niya ng maayos na pagre-recite. Kasi ito ay rukun sa sala. At rukun sa sala na siyang unang tutuusin sa araw ng paghuhukom. Di ba yung hadith? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-sala. Tunay na ang unang tutuusin sa mga gawain ng alipin ni Allah sa araw ng paghuhukom ang sala. At hindi lang bibilangin doon kung kompleto mo ba yung sala araw-araw 5. Tutuusin din doon kung paano mong tama na naisagawa ang sala. Tama ba yung ruku mo? Tama ba yung sujud? Tama ba yung recitation mo ng Suratul Fatiha? Lalong-lalo na. Dahil ito'y rukun ng sala. Kaya nga, nung nadaanan natin yung tungkol sa yung tungkol sa israr fil qira'a, yung tahimik na pagbasa sa sala, talagang pinagbigyang diin ko na yung israr na tinutukoy dito kapag nasa sala tayo, sa sala, nire-recite talaga ito. Gumagalaw ang ating bibig, gumagalaw ang ating dila, gumagalaw ang ating labi. Hindi ito tahimik ka lang. Halimbawa sa sala ng duhur, asar, sa pangatlong rakaan ng maghrib, pangatlo pang-apat na rakaan ng isya. So, israr na, sirriya na yung recitation, hindi na jahriya ang recitation, kumbaga, ng imam. Yung tao ganun din. Magre-recite siya ng Fatiha na gumagalaw yung kanyang bibig. Okay? Na merong tunog hanggat maaari na naririnig lang ng iyong sarili. Ganun ang israr fil qira'a. Naririnig lang ng sarili mo. At actually, mainam nga yun kasi actually, yun ay isa sa mga paraan para magkaroon ka ng khusyu sa sala. Yung naririnig mo yung sarili mo sa pagre-recite. Yun ang tamang pagre-recite sa sala. Hindi yung nakatahimik ka lang. Actually, kahit nga doon sa jahriya, halimbawa Fajr, kahit malakas yung pag-recite ng imam sa 2 rak'a ng Fajr, sinasabi ng mga scholar, mas mainam, pagtapos ng imam mag-recite ng Fatiha, mag-recite ka rin ng Fatiha. Bil israr, tahimik. Pero ibig sabihin, meron pa ring recitation. So yung ta'lim at yung tahfid ng Quran, ang pinakamahalaga sa mga kaalaman dahil ito ay aklat ni Allah at kanyang salita. At ito ang pinakamainam na ipapaulit-ulit natin sa mga mag-aaral na lalaki at babae. Okay, yung kumbaga ipapa-recite natin sa kanila, ipaparinig natin sa kanila yung Quran. Wa yusu bihifdihi madamu sigaran. At mainam na mapayuhan ang mga tao habang sila'y bata pa, na sila ay magkabisado. Kabisado sa abot ng kanilang makakaya. Okay? Magkabisado, syempre, magkabisado sa layunin na ito ay
maunawaan din at may sa buhay. Hindi yung kakabisado lang. Okay? Hindi yung kabisado ka ng Quran, tartado ka naman. Hindi ganon. Kung ikaw ay kabilang sa Ahlul Quran o Hamilul Quran, so dapat mas katatakutan mo si Allah, mas nahihiya ka kay Allah kasi dala-dala mo yung salita niya. So ito yung problema nga na sinasabi ng mga scholar na naging ugali na ng mga Muslim ngayon, magkabisado ng Quran, mag-recite ng Quran, pero hanggang sa dila na lang. Kaya meron tayong makikita, hafid ng Quran, pero kriminal. Hafid ng Quran, minom ng alak, nagyoyosi, nakikipagsyota. Kasi nga, hindi nila naisabuhay ng tamang pagsasabuhay yung pag-aaral ng Quran. Naging ano na lang yun nga, katulad ng naobserbahan ko nga. Ang tajwid kasi, ang Quran, pwede mo ipagyabang. Samantalang ibang kaalaman sa Islam, hindi mo pwede ipagyabang o walang papansin. Pero kapag ikaw ay mahusay sa tajwid, bida ka. Yan ang problema minsan sa mga tao. Gusto nila nagiging bida. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon sa social media. Ang social media, isa sa mga kasamaan nito, binibigyan nito ang tao ng platform para lalong magbida. Nung una pang panahon, meron ng mga bida-bida. Pero ngayon, mas nagiging bastos yung tao. Kasi online lang siya, hindi mo masasapak kapag hindi mo nagustuhan yung sinabi, online . Kung nung unang panahon, limbawa, may tao sasabat, nag-uusap kami ni Manong, halimbawa, sasabat, sasabihin niya, mali yung sinabi mo, sisipahin ko talaga yun. Kung ganun-ganun siyang sasabat. Ngayon, basta-basta na lang nakasabat yung tao kasi online . Wala nang pinsala sa kanila. So dapat tama yung pag-unawa ng tao dito, inshallah. So habang bata pa yung tao, pero syempre kung mag-Muslim na siya may edad na, ganun pa rin, pareho lang. Meron pa ring effort dapat, at syempre ang effort na ito inshallah ay gagantimpalaan ni Allah. At dito binigyan ng emphasis yung pagiging bata. At ang dahilan kung bakit mas mainam na yung tao ay mag-aaral habang bata pa siya, ay dahil kapag bata pa, may bakante pa siyang oras at wala pa siyang masyadong pananagutan. Kaya hindi katulad ng pagmatanda na, meron ka ng asawa, meron ka ng trabaho, mahirap na, di ba? Kung bata pa, may pagkakataon pa siya na, kumbaga marami siyang pagkakataon, marami siyang bakanting oras para gawin ng mga bagay na ito, inshallah. So bukod pa ito doon sa, yun nga, mas kumbaga sabi nga nila, sariwa pa raw yung utak ng bata, kaya mas madali siya makakapagkabisado ng Quran at iba pang kaalaman. Pero ewan ko lang ngayon kung hanggang ngayon may sariwa pa bang utak ngayon. Kasi mga bata ngayon, lason na yung utak sa sa Facebook, social media, kakalaro. Depende rin inshallah. Pero nga, hanggat maaari, gawin ang pag-aaral sa pinakamaagang edad at kung hindi man, gawin ito sa abot ng makakaya. Sinabi rin dito, bakit binigyang diin yung pag-aaral ng tao habang bata pa siya? Yun nga, para hindi rin ito ipagpapaliban. Kasi maaaring merong tao, isipin niya, bata pa naman siya. Isipin niya, 10 years old pa lang siya, 15 years old pa lang siya, bakit siya magkakabisado ngayon? Saka na lang pagka medyo may edad na siya. Hindi rin . Ang mga scholar, halimbawa sina Imam Shafi'i, Imam Ahmad, maaga silang nag-recite ng Quran, nakapag-recite ng Quran at nakapagkabisado. Wala pa silang 10 taon, kabisado na nila yung buong Quran. Pero syempre, kultura kasi nila yun doon na normal na marami ang nakakabisado ng Quran. Pero sa isang lugar, halimbawa, isang community, so mainam na kahit papano ay mayroong isa na nakakabisado ng Quran. Ibig sabihin marami siyang nakabisado sa Quran. Nang sa gayon ay, kumbaga, napapahalagahan ang Quran sa anyo nito bilang fardu kifaya. Kasi mga pagpapakadalubhasa sa Quran, fardu kifaya na ito. Pero ibang kaalaman sa Quran na basic, fardu ain. Bawa yung makabisado mo yung Fatiha,
fardu ain. Ma-recite mo ito ng maayos, fardu ain. Pero yung magpakadalubhasa ka sa tajwid bilang halimbawa, ito ay fardu kifaya. Yung pagpapakadalubhasa sa tajwid. At hindi sinabi, lianna adhanuhum la tazalu safiyatun waladayhim al-qudra al-hifdi bisura'a. So ito lang yung sinasabi ko kanina. So pinaniniwalaan na yung pag-iisip o yung sabihin natin yung utak ng bata ay safiya. Kumbaga dalisay pa. Dalisay, malinis, wala pang masyadong kaguluhan sa isip niya. So makakapagkabisado siya ng mas madali at meron siyang kakayanan na mabilis siyang makakapagkabisado, insyaallah. Pero ito ay kung gagawin niya ng tamang paraan. Okay, kasi hindi naman porke bata, organize yung utak niya para makagawa siya ng ganitong bagay, makakapagkabisado siya ng Quran, lalong-lalo na. Merong mga bata, depende rin siguro sa yung sa IQ ng tao o kakayanan niya sa talino niya. Pero generally, yung mga bata, madali silang makakapagkabisado. Huwag lang itutulog-tulog na kumbaga pinapabayaan nila yung pagkakabisado. At gayon din, dahil bata pa sila, madali rin sa kanilang tinatawag na itkan. Yung itkan, ibig sabihin ng itkan, yung pagpapakahusay dito. Kasi mutkin, ibig sabihin ng mutkin, mahusay, itkan, pagpapakahusay. Fahuwa sahlun liman yassarahullah. Pero syempre higit sa lahat, ang pagkakabisado ng Quran ay madali para sa sino man na pinadali ito ni Allah para sa kanya. So sa lahat ng bagay, binabalik natin kay Allah ang anumang kakayanan ng tao rito. Okay? Kasi lahat ng ito ay nasa pagtatakda ni Allah at pagbibiyaya niya. Yung kung paanong ang tao ay makakapagkabisado ng Quran, kung paanong ang tao ay makakaunawa ng kaalaman o makakapagsabuhay nito. Kaya marapat na gawin natin ang ating mga sarili na karapat-dapat sa gabay ni Allah na makapagkabisado, karapat-dapat sa gabay ni Allah na makaunawa, karapat-dapat sa gabay ni Allah na makapagsabuhay ng kaalaman, insyaallah. Kasi nga merong aya, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Pinadali namin ang Quran sa pagkakaalala rito, sa pagkakakabisado nito. Kaya meron bang magkakabisado nito? فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَإِنَّنَا حِينَمَا نَحُثُّ الطُّلَّابَ وَالطَّالِبَاتِ على حفظ كتاب الله تعالى إنما نقصد من ذلك ربطهم بدستورهم الخالد على مر الزمان. So kapag tinutukoy natin yung pagpapakabisado ng Quran sa mga mag-aaral na lalaki at babae, ang tinutukoy natin dito ay ang ratbuhum bidusturihim al-khalid ala marriz zaman. So medyo matalinghaga yung pagkakabanggit dito. Ang hifd, ang pagkakabisado ng Quran na tinutukoy, ito yung pagtatali ng tao ng Quran. Kumbaga itatali niya yung Quran sa kanilang mga dastur, talaan, notebook. Yung kanilang talaan na panghabang panahon kahit pa lumipas ang panahon. So itong ibig sabihin ng hifd. Kaya merong kasabihan sa mga huffaz, ang hifd actually ay nagsisimula pagkatapos mong makabisado yung buong Quran. Hindi yung habang nagkakabisado ka pa lang. Kasi ang ibig sabihin ng hifd, yung pangangalaga. Okay? Walang saysay na nai-report mo yung Quran dun sa mudir o doon sa nagtuturo sa inyo ng tajwid. Na-recite mo yung Quran
Kasi di ba kada recite mo naman, halimbawa per juz, o unang juz, pangalawa, pangatlo, na-recite mo na yun sa kanya sa loob ng 2 taon. Kaso nung nire-recite mo na yung juz amma, nakalimutan mo na yung unang juz. Maring mangyari yun eh. Kaya higit na magkakaroon ng effort kapag nakabisado mo na yung buong Quran na wala kang makakalimutan dito. Nandun nagsisimula yung effort na mapanatili mo ang iyong nakabisado. At maring ang makakalimutan ng tao ang kanyang nakabisado. Posibleng nakakalimutan ng tao ang kanyang nakabisado. Hindi lamang dahil sa yung pagkalimot, halimbawa kung paanong nakakalimot yung imam sa nire-recite niya sa sala, maring nakakalimutan ng tao ang kanyang nakabisado dahil sa pagpapabaya. Pagpapabaya sa nakabisado niya na mga aya sa Quran. Maring ang pagpapabaya na ito hindi lamang dahil sa hindi niya pagre-recite ng Quran, maring ito ay pagpapabaya dahil sa paglulugmok niya sa kanyang sarili sa kasalanan. Na dahil nga dito, maaring nangyari. Oo, hafid siya ng Quran pero hindi na siya naging karapat-dapat sa Quran. Kaya dinulot na rin ni Allah na makalimutan niya ang ilan sa kanyang mga nakabisado. Maring ganun. Kaya nga yung yung hadith, paulit-ulit kong binabanggit sa inyo, yung may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, sino man ang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan ay pauunawa sa kanyang relihiyon. Kapag merong tao, hindi niya nauunawaan ng relihiyon kahit aral siya ng aral, araw-araw nandito, tapos maya-maya magtatanong, yung tinatanong niya, yung nabanggit na kanina, pinag-aralan din, kumbaga, hindi kasi siya nakikinig. So, siya rin yung nagdulot na hindi niya maunawaan ng kanyang relihiyon. At kumbaga, siya rin yung nagdulot na hindi siya naging deserving o karapat-dapat sa kaalaman. Kaya hindi siya natututo. Kaya yung mga tao na tunay na natututo, yun lang mga tao na nakita ni Allah na karapat-dapat nga na matuto. Ayon sa antas ng kanilang kaalaman, inshallah, o kakayanan na mental, yung mental nila na kakayanan. Kasi nga, katulad yung babanggit ko dati, maaaring ang mag-aaral ay aabot na sa limitasyon ng kanyang antas sa pag-iisip. Pero yung mga basic, ipauunawa talaga ito ni Allah sa sinumang minamahal niya sa mga mananampalataya. Pero yung tao na hindi makaunawa kahit basic, kaya dahil dito nakakagawa siya ng mga bid'ah, yung mga tao din hindi mahal ni Allah. Hinahayaan niya ni Allah na mailigaw at hindi matuto ng kanyang relihiyon. Kaya nga dapat yung tao nagsisikap na gawin niya yung sarili niya na karapat-dapat sa anumang biyaya ni Allah, lalong-lalo na sa kaalaman. Hindi dito pinag-uusapan yung dami ng nakabisado o kumbaga dami ng pagdalo sa mga aralin. Ang tinutukoy dito, yung pag-unawa, at ang pag-unawa ay na susukat sa pagsasabuhay ng tao dito. Alhamdulillah. So dapat daw ang Quran na kanyang kinakabisado ay isulat niya sa kanyang notebook na panghabang panahon, nang sa gayon hindi ito mabubura kahit lumipas na ang panahon. Okay, so ganito ang pagkakabisado ng tao sa Quran, inshallah. Kaya nga, mainam yung palagi ka nagbabasa ng Quran. Palagi ka nagbabasa ng Quran. Kasi maalala mo ng maalala kung ano man ang iyong nakabisado, o maaring sa pagbabasa mo ng Quran, nami-memorize mo yung yung mga aya na hindi mo naman sinasadyang i-memorize. Maring nangyari yun Maring nangyari. Actually, yung mga sahaba, bakit o paano nila nakabisado yung Quran? Sa pakikinig palagi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagre-recite ng mga aya at mga surah. At yung nga katulad na banggit ko dati, sa hikmah ni Allah, sa wisdom ni Allah, pinili niya ang mga Arabo na sa kanila ipapahayag ang huling revelasyon. Kasi ang mga Arabo, sila ang merong may kakayanan sa oral tradition.
Yung oral tradition, ibig sabihin, yung mga bagay-bagay kinakabisado nila, pinapasa nila sa iba na magkakabisado rin ito at ipapasa nila ito ng ipapasa. Na dahil ang Quran ay pinahayag sa panahon na wala pang papel, wala pang computer, meron ng papel pero hindi pa masyadong ginagamit. Actually, mga sahaba na nagsulat ng Quran, ang iba sa kanila sinulat nila ito sa buto ng hayop, sa bato, sa dahon, pero ang Quran generally ay kinabisado nila. So ang hikmah ni Allah ay ipinahayag niya ang Quran sa mga tao na matatag ang kanilang oral tradition na mabilis silang magkabisado. Mabilis silang magkabisado. Sabi nga, bago pa pinahayag yung Quran, yung mga Arabo, hilig na talaga nila yung poetry, yung mga tula. Na maririnig lang nila ito minsan kasi nagtitipon-tipon sila madalas sa plaza. Maririnig nila yung tula minsan, isang beses lang. Tapos uuwi sila sa bayan nila, i-recite niya yun. Yung tula na yun na narinig niya ng isang beses lang para ipahayag doon sa mga tao. So ganito ang ginawa ng mga sahaba sa Quran. Narinig nila ito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses. Pag uwi nila doon sa kanila, sa kabilang bayan, i-recite nila yun sa kanilang mga kasama na magkakabisado rin nito. At ganun din yung ginawa nila sa hadith. So ganun ang isa sa mga hikmah kung bakit sa mga Arabo ipinahayag ang Quran. Ngayon, di ba, sabi nila, yung oral tradition daw yung oral tradition, yung kaalaman na pinasa-pasa sa iba't ibang mga henerasyon, verbally lang nang hindi isinulat. Sabi nila mahina raw yun. Kasi nga, gumagawa sila ng eksperimento. Siguro nagawa nyo na yun ng elementary o high school. So may mga nakapila na estudyante, may sasabihin yung teacher sa estudyante sa harap. Tapos kung ano yung sinabi ng teacher sa estudyante sa harap, sasabihin niya doon sa nasa likod niya. Tapos sasabihin naman ng tao na yun, ng estudyante na yun doon sa nasa likod niya, hanggang sa makarating yung pinapasabi ng teacher doon sa dulo. At pagdating sa dulo, iba na yung nakarating doon sa dulo. Parang chismis. Di ba? Pasa-pasa yun. O yung chismis nanggaling sa parok. Tapos nagpasa-pasa pagdating dito sa Al-Hijra, iba na. Ngayon nangyayari yun kasi yung mga estudyante na yun, hindi naman sila dalubhasa sa pagkakabisado. Kaya nagiging iba yung mensahe. Nagkaroon kami ng dati, ng parang training o yung team building, ganun. Yung pinakabisado sa amin, French. Malay namin sa French. Ang haba, isang sentence o tatlong sentence lang. Tatlong sentence. Yung nakapila, mga 10. Pagdating sa dulo, ang natira na lang doon sa pinapasabi doon sa team building, doon ng facilitator, yung merci beaucoup. Merci beaucoup, ibig sabihin, thank you very much. Yun na lang yung naalala ng mga tao. Pero yung iba, wala na, nakalimutan na nila lahat. At bakit nila naalala yung merci beaucoup? Kasi may kasintunog eh. Yun yung naalala nila. Pero yung iba, hindi na nila naalala. O pati ako, hindi ko na naalala eh. Kasi hindi naman bihasa yung mga tao sa pagkakabisado. Pero yung mga sahaba, ganun sila kabihasa sa pagkakabisado. Kaya ito yung, kumbaga minsan kasi matatanong ng tao, bakit sa mga Arabo pa pinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi na siya ginawang Pilipino? Hindi na siya pinadala sa Pilipinas o sa iba pang lahi? Yun ang dahilan. Isa sa mga hikmah, ayon sa mga scholar, kasi mga Arabo, meron silang kakayanan na magkabisado. Alhamdulillah. At yun din yung gagawin natin. Hindi tayo Arabo, pero sisikapin natin ito sa abot ng ating makakaya, inshallah. At sa sa pagkakabisado, merong reward. Kahit gaano pa kakonti yung kabisado mo, may reward pa rin, inshallah. Kasi nga sa mga gawain na mabubuti, hindi lang yung resulta yung tutuusin. Pating effort, tutuusin. Kaya nga, doon sa aya, wa anna sa'yahu sawfa yura,
yung kanyang pagsisikap ay titingnan din. Ang kanyang pagsisikap ay titimbangin din. Kaya nga, isa sa mga kaida sa fiqh, lalong-lalo na sa usapin ng gantimpala, the more na mas naghihirap ka sa pagtupad sa isang wajib, dumaragdag din ito sa iyong gantimpala, inshallah. Kaya nga sa sala, di ba? Yung mas marami yung hakbang mo patungo sa masjid, mas malaki ang iyong reward, inshallah. At iba pang katulad nito. At yung pagtitiis ng tao sa mga dinadaanan niya ng mga pagsubok, magdodoble rin ito ng gantimpala na matatanggap niya, inshallah. Bawa, hirap siya maglakad pero nagtitiis pa rin siya maglakad patungo sa masjid. Maaring mas meron siyang dagdag na gantimpala kaysa doon sa tao na malapit lang yung bahay sa masjid. Pero syempre, ito ay uunawain natin sa makatarungan na pagkakaunawa. Okay? Yung tao na malayo yung bahay, naglakad patungong masjid, maaring yung kada hakbang niya nga ay merong dagdag na gantimpala, ayon nga doon sa hadith, di ba? Bawat hakbang niya sa kanang paa ay kapatawaran sa kasalanan, at bawat hakbang niya ng kaliwang paa ay pagtataas ng kanyang antas. Pero syempre, ito ay sa makatwirang pagkakaunawa. Hindi yung halimbawa, yung kambal, nandiyan yung bahay, iikot pa siya ng mamling, ng bukaw, ng buga para marami hakbang niya. Hindi naman ganun. So ito ay ini-interpret sa makatwiran na pag-interpret. So gagawin natin ito sa abot ng ating makakaya, inshallah. Kasi yung effort, may gantimpala rin. وَلِيَنَالُ الْأَجْرَ الْوَارِدْ فِي قَوْلِهِ sallallahu alaihi wasallam. Gayun din, sinisikap natin na magkabisado ng Quran para makuha natin ng gantimpala ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Iniulat ni Imam al-Bukhari, pinakamainam sa inyo ang nag-aaral ng Quran at nagtuturo nito. Pinakamainam sa inyo ang nag-aaral ng Quran at nagtuturo nito. Dalawa ito na parehong magkasama. Ang pag-aaral at pagtuturo ng Quran, inshallah. At actually, itong hadith na ito yung kauna-unang hadith na nakabisado ko. Ito yung kauna-unang hadith na nakabisado ko, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kasi meron kaming tape ng Quran. Tape pa yun, wala pang ano nun, hindi pa uso USB nun eh. Lagi siyang binabasa doon sa umpisa nung pagre-recite ni, kanino bang tape yun, si Sheikh Al-Hudayfi o si Sheikh Al-Hudayfi, sa kanya yung tape na yun. So nababanggit tong aya na ito. So sino man daw ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito, maaring siya yung pinakamainam sa mga tao. Alhamdulillah. So ito ay isa sa mga pagpapataas ng antas ng tao kay Allah. Pero syempre, yung pag-aaral ng Quran na tinutukoy dito, hindi naman ibig sabihin dito na nakabisado mo yung Quran. At yung pagtuturo ng Quran, hindi rin naman ibig sabihin nito na formal na pagtuturo ng Quran. Kasi maaaring mangyari, hindi formal yung pagtuturo mo. Mayroong balik Islam, tinuturuan mo, one-on-one kayo. Pareho lang, yun din yun. Pagtuturo pa rin yun ng Quran. Okay? Ang pagtuturo, hindi ito nasaan yung formal palagi na katulad nito na may formal na lecture, may formal na nagtuturo, may formal na topic, may whiteboard, may projector, may notebook, may kung ano-ano. Hindi lang yun. Kasi maaaring mangyari ang pag-aaral at pagtuturo kahit sa hindi formal na paraan. Halimbawa, si Kambal, tinuturuan niya si Michael dati o yung iba pang mga bata dito. Ganon din, pagtuturo rin yun. At napapaloob yun din dito, inshallah, merong gantimpala. At yung tao na nag-aaral at nagtuturo ng Quran ay mapapabilang sa mga pinakamaiinam na mga Muslim, inshallah. Pinakamainam na mga Muslim, inshallah. Huwag na itutulog-tulog nga na Kung gumagawa ka na ng mabuti, sikapin mo na magawa ito sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, pag inamin mo, inshallah. So ito yung alhamdulillah, pinakamainam nga na kaalaman. So ang pag-aaral ng
Quran. At iba, marami pang natalakay dito kasi dinadahan-dahan lang natin itong libro na ito. Alhamdulillah. So ito nga, Adabul Muta'allimin. So ano nga ito? Matagal ko na itong libro. Naturo ko pa to sa sa Ibn Abbas Dinahan-dahan ko lang ito noon ituro. Pero ngayon, alhamdulillah, nauubos na natin. So, 1 taon na natin pinag-aaralan to. Nasa page 26 na tayo. Dahil pa natitira. Mahigit 100 pages pa. Siguro mga 5 taon. Tapos na natin tong libro. Inshallah. Kasi magandang mahimay-himay ito. Tapos ako naman, syempre, habang binabasa natin to, may mga naalala rin ako ng mga experience ko sa kaalaman, inshallah. At marapat na mabigyan ng tao ng tamang pagtutok yung mabuting asal sa pag-aaral, inshallah. Kasi pag-aaral, hindi ito, yung pag-aaral ng Islam, ibig ko sabihin, hindi ito katulad ng pag-aaral ng academic na competitive masyado, na grade yung pinagbabatayan. Dito walang grade, pero nakikita tayo ni Allah, alhamdulillah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.